Ang 36 anyos na si Rigor ay isang sundalo na nakabase sa Batangas. Naroon siya sa kanilang barracks kasama ang kanyang mga kaskwad. Siya ang kauna-unahang nakatapos sa morning routine ng pag-eehersisyo dahil pinakamaaga palagi siya kung magising. Kung ang mga kaskwad niya ay kanya-kanya pa lang ng pag-eehersisyo, siya na may kampante ng nakaupo sa harap ng isang study table habang may kung anong aklat na binabasa. Ang pinakamalapit na nag-eehersisyo sa pwesto niya gamit ang mabigat na dumbbell ay si Hiner. Pasimpleng sumilip ito sa binabasa ni Rigor. Iba't ibang uri ng mga aswang sa Pilipinas? Aba, astig yung binabasa mo ah. Bakit, pangarap mo bang makasagupa tayo ng mga aswang balang araw, Brad? Pwede. Pero seryoso, trip ko talaga magbasa ng tungkol sa mga aswang, pare. Grabe, napakarami pala talaga ng mga uri ng aswang, no? Hindi sila pare-pareho tulad ng dating alam ko. Saka, teka nga. Bakit di ka nalang mag-focus dyan sa pag-eehersisyo mo? Suplado naman ito. Pera mo ako niyan, Brad, pagkatapos mo ah. Parang magandang basahin eh. Pati mga illustration, oh, parang totoo. Nakakatakot nga tingnan. Nakisingit din sa usapan nila si Barry na isa pang kaklose ni Rigor liban kay Hiner. Katunayay tropa silang tatlo. Halos magkakasing edad lang sila. Magkakasing tangkad at pare-pareho rin ng build ng katawan. Sa kulay at kutis lamang sila nagkatalo. Si Rigor ay moreno, si Hiner naman ay may pagkamistiso, si Barry naman ay malanegro. Brad, matanong ko lang ha. Totoo ba talaga may aswang? Naniniwala ba kayo sa mga yan? Sa panahon natin ngayon ay parang hindi na yata akba na maniwala pa na may mga ganyan-ganyan eh. Di ako sigurado kung totoo sila o hindi. Pero may mga naririnig kasi akong kwento na totoo raw. Kalimitan daw ng binibiktima nila ay mga buntis. Mga aswang na tiktik ang mahilig sa mga buntis. Umaakyat sila sa bubong ng bahay at mula ron, sumasalakay gamit ang humahaba nilang dila na parang alambreng sinulid. Gumagawa sila ng butas sa bubong. Naalala niyo ba yung na-feature dati sa Jessica Soho? Naalala ko yun. Pero, aswang din ba ang tiktik? Oo, tama ka. Isa sa napakarami mga uri ng aswang ang tiktik. Bawat uri ay iba-iba ng paraan ng pambibiktima. Pero halos lahat, brutal. Ang akala ko kasi uri ng engkanto lamang lupa ang tiktik eh. Aswang pala yun. Brad, alin pala sa mga uri ng mga aswang ang pinaka nakakatakot at pinakamalakas? At alin naman ang pinakamahina? Base rito sa mga nabasa ko, ang pinakamalakas ay yung aswang na tinatawag na gabunan. Sobrang bilis kumilos nito at talagang nakakatakot ang itsura. Maitim siyang nilalang, pero ang mga balahibo at buhok sa katawan ay simputi ng snow. Marami silang taglay na kakayahan. Ang pinakamahina naman sa tingin ko ay yung aswang na yanggaw kung tawagin. Bagong hawa pa lang kasi silang aswang. Madali lang silang talunin dahil hindi pa nila gaanong gamay ang kanilang kakayahan. Ako, peram din pala ako niyang binabasa mo minsan, Brad. Parang interesting malaman ang iba't ibang uri ng mga aswang eh. Saka, para kung sakaling totoo talaga sila at may maikwentro ko, kahit paano siguro may alam ako kung paano sila kakalabanin o kontrahin o kaya talunin. Tama ka, Brad. Katunayan ay isa rin yan sa dahilan kung bakit inaaral ko ang iba't ibang uri ng mga aswang. Naisip ko kasi, halimbawa kung sa battlefield, lalo na kung gabi ay makainkwentro tayo ng isang uri ng aswang. No, di ba? Kahit papano, alam natin kung paano sila lalabanan at talunin. Oo nga no. Kaya makikiram din talaga ako niyan mamaya, Brad, kapag hindi mo na binabasa o kapag tapos mo na. Aba, iba na ang maraming alam. Lalo na't mga sundalo tayo. Dapat all around din ang nalalaman natin, di ba? Habang nag-uusap silang tatlo, ay biglang humangos na dumadating ang kanilang sarhento. Seryoso't kunot ang noo nito. Lahat ng miyembro ng kanilang squad, anuman ang ginagawa, ay mabilis na humilera sa harap nito't sumaludo.
Matapos sumaludo ang lahat ng mga sundalo, ay may mahalagang anunsyo ang kanilang sarhento. Magsipaghanda kayo. May mahalagang atas na ibinaba sa akin ng nakatataas. Isang hindi pangkaraniwang atas. Nag-yes sir ang lahat at naghintay ng susunod na sasabihin ng kanilang sarhento. Ngunit tila nag-atubili ito. At sa huli, iniwan na lang silang lahat at nagtungo na ito sa opisina nito. Kaya naman nagtatakang nagsibalikan na lang sa kanika nilang ginagawa ang mga sundalo. Ano kaya ang atas ang tinutukoy ni Sargento? Hindi pang karaniwang atas? Ano kaya ang tinutukoy niya? Alam nyo, pakiramdam ko mukhang hindi maganda ang atas na inaatang sa atin sa squad. Nag-aatubiling sabihin sa atin ni Sargento kanina. Brad Rigor, ikaw, sa palagay mo ba? Palagay ko? Yun na nga. Tulad ng sinabi ni Sargento, kailangan na natin maganda. Base sa reaksyon niya, kailangan natin maganda hindi lang physically. All out na paghahanda ang kailangan. Teka, ano bang headlines ngayon sa balita? Baka kahit papano baka may masagap tayong may kinalaman sa posibleng magiging atas sa atin. Pakiramdam ko ikabibigla natin ang atas. Kaya ayaw sabihin kagad ni Sargento. Teka. Asan ba cellphone ko? Magtitingin ako sa social media. Nakalimutan ko na naman palang i-check ang mga balita. Pambihira naman Sumunod din sina Hiner at Rigor at ginaya ang ginawa ni Barry. Sabay-sabay silang nagsitutok at nag-browse sa kanika nilang mga cellphone. Heat index sa Pilipinas posibleng pumalo sa 50 degrees sa pagsampa ng kalagitnaan ng Mayo. Crime rate sa Batangas City nananatiling mababa. Teka, parang wala namang kakaiba sa mga headlines ngayon mga brad Mag-browse ka pa kasi, Barry. Ang lawak ng Pilipinas Ito, may nakita ako. Tensyon sa Spratlys Island. Pinangangambang tumindi dahil sa planong pag-deploy ng 100 fishing vessels mula sa lokal nating mga mangingisda. Kaso parang hindi naman natin sakop to Ito kaya, mga baryo sa isang probinsya sa Visayas, inaatake raw ng hindi matukoy na mga nilalang tuwing gabi. Anong mga nilalang kaya umaatake ron? NPA kaya? Kaya nga cellphone mo, Brad. Patingin ako. Mukhang yan ang kakaiba. Posibleng dyan tayo ipadala. Parteng Visayas pa yan. Malabong tayo ang atasan dyan. Pero kung mga NPA lang naman ang mga makakalaban natin, ayos lang naman kung tayo ang atasan. Sisiw lang ang mga yan. Kaparehas lang din nung ipadala tayo sa Nueva Ecija. Hindi tayo nahirapan sa pakikipaglaban sa mga NPA doon. Paano kung hindi NPA? Kung NPA lang, hindi siguro mag-aatubili ng ganong kanina si Sargento. Malamang na mas mabigat pa ang posible nating makalaban kung sakali. Kinuhanan ng screenshot ni Rigor ang binabasa niyang news article sa cellphone ni Hiner. Pagkatapos ay ipinasa niya ang mga ito sa kanyang cellphone via Bluetooth. Mukhang interesante talaga yung headline na yan Talagang ni-screenshot mo pa. Ano bang meron, Rigor? Basahin niyo ng buo nakapaloob sa balita. Ilang squads na pala ang pinadala doon. Pero lahat sila ay bigong matukoy yung mga salarin dahil hindi na sila nakauwi ng buhay. Basta na lang silang nawala at hanggang ngayon, hindi pa rin sila natatagpuan. Parang napaka-misteryoso naman ang kasong yan. Ano nga kaya talaga sumasalakay sa baryong yun tuwing gabi? Mga rebelde kaya? Mga kawatan na nangunguha ng mga tao at binibenta ang kanilang lamang loob? O di kaya ay mga aswang kaya? Naipasok mo talaga bigla sa usapan ng aswang Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang? Napag-usapan lang natin kanina Biglang naging bukang bibig mo na ngayon? Samantala, habang sila'y nag-uusap, si Rigor naman ay hindi magkandaugagang may kung anong hinahanap sa kanyang study table. Mga Brad, nasaan ang aklat na binabasa ko kanina? Inilapag ko lang kanina rito yun Kinuha niyo ba? Ha? Wala akong kinukuha Nandyan lang kanina yun O Hiner, baka kinuha mo?
Nako hindi ko gagawin ng basta-bastang kumuha ng gamit ng iba nang wala man ng paalam. Brad, baka naman na-misplace mo lang. Hindi, nandito lang yun sa ibabaw ng study table ko kanina eh. Saan na kaya napunta yun? Sige, mamaya ako na nga lang hahanapin. Bigla lang kasi ako may naisip na uri ng aswang na pinagsususpetsyahan kung posibleng sangkot sa nangyayari doon sa Visayas. Ibig mo sabihin ikaw rin ay iniisip mong pwedeng aswang ang salarin doon? Habang nag-uusap ang tatlo, sa isang cubicle sa CR ng barracks ay nagtatago ron ang isang kaskwad ni na Roger na si Polo. Siya ang palihim na kumuha ng aklat na binabasa ni Rigor na tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. May isang pahina siyang pinunit mula rito. Ang pahinang naka-feature ang isang nakakatakot na uri ng aswang. Isa yung aswang na parang zombie. Matapos na mapilas ni Polo ang pahinang yon, maitupi at maibulsa sa suot niyang uniforme, ay maingat at pasimple siyang pumuslit papunta sa kinaroroonan ni na Rigor. Sinikap niyang ibalik ang aklat sa ibabaw ng study table nang hindi napapansin. Sinamantala niya ang pagkakataon habang nag-uusap ang tatlo. Pagkatapos ay lihim pa siyang nakinig sa pinag-uusapan ng tatlo. Alam nyo, sa mga kasong medyo misteryoso, kahit ano ay may posibilidad na maging salarin hanggat may leads o mga datos na tumuturo sa kanila. Pwede namang alisin sa listahan kapag may bago ng datos na hindi tumuturo sa kanila. Kaya sa ngayon, isa pa rin sa posibleng umaatake sa baryo sa Visayas tuwing gabi ay ang mga aswang. Sa bagay may punto ka dyan, Brad. Pero teka lang, ano nga ba uli yung uri ng aswang na tinitingnan mo kanina sa aklat? Paglinga ni Hiner sa banda ng study table ni Rigor habang nagsasalita ay doon na napansin ang aklat na kanina lang ay nawawala. Uy! Ito naman pala ang aklat Sino naglapag dito? Agad namang napalinga sa tinutukoy ni Hiner sina Rigor at Barry. Ha? Paano biglang lilitaw ang aklat dyan? Nako, pinagtitripan pa yata tayo ng aklat na yan Teka, saang page na ba yung parang zombie na uri ng aswang? Nakalimutan ko na kung anong tawag dun Ngunit nadismaya si Rigor nang mapansin niyang nawawala ang pahinang hinahanap. Naku po, nasaan na yung page na yun? Bakit biglang nawala? Ang tanda ko ay kasunod lang yun ng aswang na gabunan Pero bakit? Teka, wala Wala talaga Bakit di ko makita? Akin na nga Brad at ako magbubuklat. Ang bilis mo kasi magbuklat Baka kaya hindi mo mahanap. Masinsin at medyo dahan-dahang binuklat ni Barry ang kanina'y hawak ni Rigor na aklat. Sa bandang malapit sa aswang na gabunan siya nagbuklat. Sa kanyang pagbubuklat ay may napansin si Hiner na parte ng pahina na pilas. Sandali, Barry. Ibalik mo nga ang pagbubuklat. Parang may nakita akong bahaging pinilas Mukhang may namilas ng isang page sa aklat na yan. At sumunod naman si Barry. Nagbuklat siya pabalik hanggang sa lumantad sa kanila ang tinutukoy ni Hiner. Oo nga May pumilas nga rito sa aklat mo, Rigor. Sino naman kaya ang pumilas nito? Sabay-sabay silang nagpalingalingang tatlo, pero wala naman silang nakitang kahina-hinala sa iba pa nilang mga kaskwad na pwedeng pumilas sa pahina ng aklat na mismong yun pa ang hinahanap ni Rigor. Lahat ng kanilang mga kasamahan ay puro abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Si Polo naman na nagkukubli sa gilid ng divider na pader ay hindi nila napansing palihim na tumalilis palayo. Mukhang kanina pa may nakikinig sa usapan natin. Hindi lang natin napapansin. Nagka-interes din ata sa aklat ko. Ang iniisip ko lang ay bakit kaya namilas pa ng isang page. Tapos nagkataon pang yung hinahanap mong pinilas. Di ba? Nakakapagtaka. Baka naman tulad nyo naniniwala rin siyang aswang ang salarin sa nangyari ngayon sa Visayas. Baka tulad mo, Rigor,
yung uri ng aswang na pinilas niya ang posibleng may kinalaman doon. Ano sa palagay mo, pare? Malamang nga, Brad. Pero sino naman kaya sa mga kasamahan natin ang namilas ng page ng aklat ko? Hindi naman ako maramot para kailanganin pa niyang mamilas ng aklat ng may aklat eh. Siyempre, narinig noon na kami rin ni Hiner ay nakikihiram ng aklat mo. Hindi na siguro makapaghintay at mukhang yung page lang talaga na yon ang pakay niya. Teka. Pwede naman nating sa internet na lang hanapin yung uri ng aswang na pinilas mula sa aklat, di ba? Oo nga no. Kaso ang problema ay nakalimutan na ni Rigor kung anong tawag sa aswang na yon. Kakabanggit pa lang ni Hiner ng internet ay nag-search na kagad si Rigor sa hawak niyang cellphone. Madali na lang yan mga Brad kapag sinearch ang iba't ibang uri ng mga aswang. Matatandaan ko rin naman kapag nakita ko sa listahang lalabas dito. Teka. Aha! Eto! Nakita ko na! Ngunit nang babanggitin pa lang sana ni Rigor ang tawag sa uri ng aswang na yon, ay siya namang paglitaw muli ng kanilang sarhento. Matapos tawagin ang kanilang atensyon, ay may inanunsyo sa kanila. Yung bandang unay, hindi nito masabi-sabi. Magsipaghanda kayo. Ang inyong squad ay i-deploy sa pinakatimog na bahagi ng Iloilo bukas ng hapon. Ang trabaho nyo ay para magsilbing guwardya at protektahan ang mga baryo doon na sinasalakay ng di pa natutukoy na mga nilalang tuwing papatak ang gabi. Ang mga naunang pinadala from other units ay hindi pa bumabalik at wala pang balita sa kanila. Kasama sa atas nyo ang tukuyin kung ano ang mga nilalang na umaatake sa baryo at hanapin ang inyong mga kapwa sundalong na unang pinadala doon. May tanong lang po ako sa Rento. Wala po ba talagang nababanggit ang mga residente ron kung ano ang mga nilalang na sumasalakay sa kanilang baryo? Hindi po ba nila alam kung ano yon? Sa totoo lang, isa nga rin yan sa pinagtataka ko. Tikom ang bibig ng mga residente doon. Ni ayaw nila magbigay ng kahit na konting description sa mga nilalang na umaatake sa kanila. Gusto nila ng proteksyon nating mga sundalo, pero parang ayaw naman nila makipagkooperasyon para sa ikalilipol na mga nilalang na yon. Sarhento, may reports naman po siguro galing sa mga naunang squad na na-deploy doon. Pwede niyo po ba kaming i-brief tungkol doon? Yes, I compiled the reports recently. Ipapaprint ko mamaya and each of you will have a copy. Pag-aralan nyo maigi ang arrive at tactical and strategic plans to carry out once you're deployed. Gusto kong kayo na ang huling squad na ipapadala doon. Malaki ang tiwala ko sa inyong taglay na kakayahan. May papangako ba ninyo sa akin gagawin nyo ang lahat para matapos ang pagsalakay sa mga baryo doon? Sabay-sabay namang tumugon ang lahat ng miyembro ng squad na binubuo ng 14 na miyembro. 7 ang bumubuo sa Base of Fire Unit at 7 rin para sa Maneuver Unit. Lahat sila ay highly trained at exceptionally skilled soldiers. Very good. I will leave by now for some important meetings with the others. Hintayin nyo ang copy ng reports. Your body, Mr. Sampson, will distribute it later. Pagkaalis ng sarhento ay naisipan ng lahat ng miyembro ng squad na magpulong sa pangungunan ni Marco Rillion na siyang tumatayong parang acting sergeant nila kapag wala ang kanilang sarhento. Squadmates, kailangan natin mag-meeting mamaya makapananghali para pag-usapan ang tungkol sa posibleng misteryosong mga nilalang na umaatake sa mga baryo sa katimugang parte ng Iloilo. Gumawa kayo ng kinakailangang pagre-research at ilista ang mga posibleng misteryosong mga nilalang. I-research na rin ang tungkol sa mga lugar doon sa Iloilo. May internet naman tayo, kaya malaya tayong halugugin ang lahat ng mga makakatulong na mga impormasyon. Ganun na nga ang ginawa ni Barry, Hiner at Rigor. Para mas maging efficient ang gagawin nating research mga brad, ay maghati-hati tayong 3 ng tututukan sa internet. Ako ay sa uri ng mga aswang na posibleng kandidatong salarin sa mga pag-atake sa mga baryo sa Iloilo. Ikaw naman Hiner, ang i-research mo ay tungkol sa mga baryo sa Iloilo. Alamin mo ang talagang sitwasyon doon. Kung may history ay isama mo na rin. Ikaw naman Barry,
Ang sayo naman ay subukan mong sa Facebook maghanap ng mga kakilala mong taga Iloilo o kakilala ng mga friends mo na mga taga Iloilo rin. Pagkatapos ay magtanong-tanong ka sa sitwasyon doon. Ikaw na ang bahala tungkol sa mga kailangan pang mga itatanong. Basta ang goal ay makakalap tayo ng mahalagang mga datos na magagamit natin para maging matagumpay ang ating misyon. O ano mga Brad, ayos ba? Okay Brad, approve. Walang problema. Makakaasa ka sa amin. Samantala, ang kasamahan naman nilang si Polo na bandang unay pasikretong kumuha ng aklat ni Rigor at namilas mula ron ng isang pahina ay nagtatago naman sa cubicle ng CR. Hawak nito ang kanyang cellphone sa tapat ng kanyang tenga. May kung sinong pabulong itong kinakausap sa kabilang linya. Ano Cynthia? Nakuha mo na ba ang mga batong itim ni na lolo at lola? Ha? Ano? Hindi pa? Bakit naman hindi mo pa kinukuha? Ang bagal mo naman eh. Bukas ng hapon na pupunta riyan ang squad namin. Pwedeng-pwede mo lang kunin ang mga bato dahil sapat na ang lakas ng kapangyarihan nito dahil nadiligan na ng sapat ng dami ng dugo ng tao. Naudot kasi kagabi kuya ang pagkuha ko sa mga bato. Paano may ginawa na naman kasing kawalangyaan ng Hilda na yon sa pinaglibingan kina lolo at lola? Hindi ko alam kung anong ginawa niya at bigla na lang kusang bumalik sa kanilang libingan ang bangkay ni na lolo at lola. Hilda? Sinong Hilda? Yung kalahi natin na nagrebelde dahil sa palaging pambubuli sa kanya ng iba nating kalahi. Ibinubuhos niya ang kanyang galit sa iba-ibang paraang hindi kagad mahuhulaan ng sinuman. Kung bakit kasi hindi pwedeng pumatay ng kalahi. Wala rin namang silbing isang yun. Basta. Huwag kang isangin ang problemahin mo. Ang problemahin mo ay ang makuwang itim na bato ni na lolo at lola mamayang gabi. Gawin mo ang lahat ng paraan na hindi ka maiisahan ng Hilda na yon. Tandaan mo, importanteng makuha mo mga bato. Dahil kung hindi, tuluyan na silang mawawala kapag dumating na riyan ang squad namin. Hindi basta-basta mga kasamahan ko. Mga pursigido silang manalo sa kahit anong laban o sitwasyon. Hindi sila basta-basta sumusuko. Ayaw kong masira ang pangarap ko maging katulad ni Lolo Distor. Ikaw, di ba? Gusto mo ring maging katulad ni Lola Tebang? Sige kuya, huwag kang mag-alala riyan. Mamayang gabi sinisiguro ko sa'yo makukuha ko ng itim na mga bato. May naisip akong paraan kung paano maiisahan ang Hilda na yon. Siguraduhin mo lang ha. Dahil kung hindi malalagot ka sa akin kapag dumating na kami dyan bukas ng hapon. Siya nga pala, balaan mo rin ang mga kamag-anak natin at kababaryo natin dyan tungkol sa pagdating ng mga squad namin. Sabihin mo sa kanilang hindi basta-basta ang squad na darating. Ikaw pala kuya. Anong plano mo sa mga kasquad mo kapag nandito na sila? Baka naman pwedeng gumawa ka ng paraan para mapigilan silang pumunta rito. Mahirap sila pagplanuhan. Matitinik ang mga kasama ko. Hindi ko sila basta-basta matatalo ng ako lang. Isa pa hindi pa ako aswang. Kaya nga noon pa minamadali ko na sa iyo ang pagkuha sa itim na mga bato. Ako na nga ang gumawa ng paraan para magpadala riyan ng mga alay at madidilig sa mga itim na bato eh. Ikaw naman papatay-patay kumilos. May suspecha na ba sila tungkol sa atin? O sa kung anong uri ng aswang sina lolo at lola? Oo. Sinabi ko na nga sa iyo ay matitinik ang mga kasamahan ko rito. Lalo na yung 3. Sila ang pinakatinik sa lahi nating mga aswang. O siya, sige na. Masyado na palang matagal ang pag-uusap natin. Baka pagdudahan na nila ako rito. Basta yung billing ko sa iyo kailangan mamayang gabi makuha mo na mga itim na bato. Teka kuya, sandali lang. Kung makukuha ko mga batong itim mamayang gabi, paano ko may ibibigay sa iyo ang bato ni lolo na hindi ako pagsususpecha ng mga kasquad mo kapag nagpunta kayo rito? Oo nga pala no. Ganito, anong bagay ang meron malapit sa pinaglibingan kina lolo at lola na sa palagay mo ay madali ko lang matutukoy at magsisilbing palatandaan natin? Teka, wala kuya eh. Alam mo naman sa banda ng pinaglibingan sa kanila, di ba? Isang baryo ng libingan lang ng ating mga kalahi. Alam ko na kuya, kung paano ko ibibigay sa iyo ang batong itim na walang makakapansin. Ano? Basta ako nang bahala kuya. Magugulat ka na lang kapag nakita mo yon. Basta maglagay ka ng markang bilog na pula sa pangsundalo mong sombrero. Pakatandaan mo kuya, uulitin ko.
Maglagay ka ng kahit anong markang bilog na pula sa iyong sombrero. Yung markang hindi basta-basta mabubura. O siya, sige. Ililista ko yan. Sige. At baka hinahanap na ako ng squadmates ko. Lahat ng mga ibiniling ko huwag mo rin kalilimutan. Matapos ng palihim na tawag ay lumabas na ng cubicle si Polo. Nagulat pa siya nang mamataan niya si Barry na umiihi sa urinal malapit lamang sa cubicle na nilabasan niya. O Barry, kanina ka pa ba umiihi yan? Kumusta ang research nyo? Ayos naman. Sino pala yung kausap mo sa telepono at bakit panay pabulong ka? Parang takot na takot kang may makarinig Wala. Kapatid ko lang yun sa probinsya. May mahalaga lang akong ibinilin. Sinabihan kasi akong ibulong lang para daw hindi marinig ng mga kasama niya sa bahay at baka raw mabuking May kapatid ka sa probinsya? Nangakala ko ba taga rito kayo sa Batangas? Yung kapatid ko kasi na yun, nakapangasawa sa ibang probinsya. Doon sila sa bandang Visayas. Sa Cebu. Oo siya. Maiwan na kita. May aasikasuhin pa pala akong iba. Tuloy, magre-research na rin ako para sa meeting natin mamaya. May pagdududang nabuo sa isip ni Barry base sa ilang narinig niya sa kausap ni Polo sa cellphone nito. Nagmamadali niyang tinapos ang pag-ihi at muling binalikan sina Rigor at Tiner na sandali niyang iniwan dahil sa tawag ng kalikasan. Mga Brad, may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Kanina nang umiihi ako sa CR ay narinig kong may kausap si Polo sa cellphone niya. Nandun siya sa loob ng isang cubicle. Parang may narinig akong itim na bato saka aswang sa kanilang usapan. Pabulong pa nga kung makipag-usap si Polo Talaga? Batong itim? Aswang? Ano pa mga narinig mo? Parang may narinig din akong libingan ng kanilang lolo at lola. Mga yun lang ang naabutan ko pagpasok sa CR Batong itim? Aswang? Libingan? Lolo at lola? Teka, parang Parang may connection sila sa isa't isa. Ano kaya ang meron? At mga yan ang pinag-uusapan nila. Sa kanalaman ko kanina lang nang tanungin ko si Polo, may kapatid pala siyang nasa probinsya sa Visayas daw. Taga Cebu. Malapit lang sa Cebu ang Iloilo, di ba? Oo, tama ka. Dagat lang ang pagitan. Di kaya nagbabalitaan lang sila tungkol sa mga ganap sa Iloilo? Medyo nagdududa ako sa mga kinikilos ngayon ni Polo. Parang hindi normal kanina ang reaksyon niya May kakaiba sa kanya kaninang kausap ko siya. Yung reaksyon niya ay halatang reaksyon ng may sikretong itinatago. Mukhang may itinatago nga sa atin si Polo. Noon pa man ay medyo may pagka-weird na yun. Ganito ang gawin natin Pasikreto nating manmanan ang bawat galaw niya. Ang goal lang natin ay alamin kung may sikreto ba talaga siyang tinatago o sadyang weird lang talaga siya. Sige, game ako riyan, tol. Paano kung mabuking natin na aswang pala ang kasamahan nating yun? Paano kung matrigger siya at tuluyang maging aswang? Kung may lahi man siyang aswang, hindi yung basta-basta magpapadalos-dalos. Ang mga aswang kasi, takot ang mga yan sa bala ng baril. Malamang natatakas kagad si Polo kapag nabuking natin siya. Paano kung unahan niya tayo? Alam niyo naman si Polo. Katulad natin siyang highly trained na sundalo. Siyempre, kailangan natin maging alerto palagi. Pwede naman tayo magsalitan mamayang gabi sa pagbabantay sa isa't isa. Reshifts tayo magdamag. Nagsasalita pa si Hiner nang biglang lapitan sila ng isa sa kanilang kasamahan, si Lito Samson, ang inatasan ng kanilang sarhento na mag-distribute ng kani-kanilang kopya ng reports tungkol sa mga ganap sa baryo sa Katimugang Iloilo kung saan sila i-deploy. Oh, isa sa'yo, at isa sa'yo. Pag-aralan niyo maigi ang reports Good luck sa atin. Salamat, Brad. Ano kaya ang meron sa reports? Basahin na natin at pag-usapan na natin. At sabay-sabay na nga nilang binasa ng buong pananabik ang reports.
Inabot din sila ng mga ilang minuto ng matamang pagbabasa. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang mga napansin nila rito. Ghost Barrio? Meron palang ganun sa Iloilo? Ang hindi ko lang maintindihan, paano naging Ghost Barrio ang isang barangay doon? Walang detalye tungkol dyan. Sabi ng isang comrade nating nag-report. Tiwangwang daw ang buong baryo at ang lupa raw doon ay kakaiba. Para raw malawak na bukirin na inararo pero pinabayaan din. Matigas daw ang lupa pero nananatiling mamasa-masa kahit mainit ang panahon. May mga tumutubo raw ng mga damo pero hindi raw kumakapal o lumalaking tulad ng mga talahib. Pagsapit naman daw ng gabi, may parang mga peste raw na umuumbok sa lupa na sanhin ng pagbibitak nito. Kapag inilawan naman doon ng flashlight, ay dagling bumabalik sa dati. Parang nakakatakot ang Ghost Barrio na yun ah. Misteryoso talaga. Hindi kaya may kung anong lumalabas mula sa lupa ron? Baka nga. Pero sabi pa rito sa reports, ang mga nakapalibot naman daw ng mga baryo sa Ghost Barrio na yon ay pare-pareho lang mapupuno o malagubat. Tuwing gabi rin daw, ay parang may mga aninong unti-unting lumalabas mula sa mga puno. At kapag inilawan din doon ng flashlight, ay mabilis na nagtatago sa mga puno. Sabi ko nga, literal naman yata ang Ghost Barrio ang baryo na yun eh. Palagay ko ay dating libingan o sementeryo ang Ghost Barrio na yun. Kaya walang kahit sinong tumitira ron na tao. Siyempre, sino ba namang titira sa isang lugar na pinamumugaran ng mga multo at kababalaghan, di ba? Pwede rin. Teka. May nabanggit pala rito sa reports na may kinuha raw silang footage na magpapakita ng mga kakaibang nakikita nila sa paligid sa pagpatak ng gabi. Pero ang footage na to ay nawawala. Mukhang isa to sa hahanapin natin doon maliban sa mga senyales kung nasaan ang mga sundalong na unang idineploy ron. Bakit parang gustong-gusto ko nang pumunta ron? Alam nyo na, gustong-gusto ko mga katulad ng ganitong misteryosong misyon. Parang punong-puno ng pakikipagsapalaran at thrill. Ako man Brad mukhang mararanasan din natin ang isang kakaibang pakikipaglaban. Excited na ako malaman kung anong nila lang ang makakasagupa natin kung sakali. Mga halimaw kaya makakasagupa natin? Mga engkanto? Pero paano pala kung dead comrades natin ang makakalaban natin? Aba, mukhang kakaibang laban yun ah. Maraming pwedeng mangyari mga Brad kapag nandun na tayo. Kaya marami tayong dapat paghandaan. Teka, anong oras na ba? Aba, magtatanghalian na pala. Tara na sa feeding quarters. May meeting pa tayo pagkapananghali natin. Matapos nilang makapagpananghalian ay naganap na nga ang meeting sa pangunguna ng acting sergeant nila na si Marco. Pinag-usapan nila ang mga tactic at strategies na isasagawa nila kapag na-deploy na sila sa Iloilo. Pinag-usapan din nila ang nasa reports mula sa mga naunang na-deploy na mga sundalo pero hindi na nakabalik. Siyempre, ang mga report na yon ay natanggap via electronically. Kasama rin sa naging minute ng meeting ang tungkol sa mga posibleng misteryosong mga nilalang na sumasalakay kuno sa mga baryo roon. Nagsuggest si Rigor tungkol sa posibilidad na involve ang isang uri ng aswang sa nangyayari doon. Pero pinagtawanan lang siya ng kanyang mga kasamahan. Sa pagpapatuloy ng meeting ay may napansin si Rigor, Hener at Barry. Teka, nasan pala si Polo? Wala pa siya rito sa meeting ah. Oo nga no, baka nasa CR na naman yun at lihim na naman nakikipag-usap sa kapatid ko no. Puntahan mo kaya Barry? Hindi na kailangan mga Brad. Ayun siya oh. Late dumalon loko. Ano kaya ang ginawa niya sa quarters at nagpalit pa? Maya-maya mga Brad, pagbalik natin sa quarters, check niyo ang mga gamit niyo at ang paligid. Hindi tayo pwede magpakampante. Iba talaga ang pagiging weirdo ng taong yan. Matapos ang meeting ay bumalik na nga sila sa kanilang quarters. Tig-3 sundalo sila bawat quarter at magkakasama sina Hener, Barry at Rigor sa iisang quarter na katabi lang mismo ng quarter ni Polo at ng 2 kasama nito. Siyempre ay palihim na minamanmanan ng 3 ang bawat kilos ni Polo. Nang maggagabi na ay napansin nilang hindi mapakali si Polo doon sa quarter nila ng mga kasama nito. Napansin nilang pasimple nitong kinuha ang sombrero nito
sa kamay kung anong markang inilagay sa gitna ng pinakatuktok ng sombrero. Markang bilog na kulay pula. Pagkatapos ay pasimple ulit itong tinago ang sombrero. Hindi pa rin humuhupa ang pagiging hindi mapakali nito, kaya naman lumabas ito ng quarter. Sinundan ni Rigor si Polo hanggang sa lumabas ng barracks. Doon ito nagpalakad-lakad ng paroon at parito na hindi pa rin mapakali. Para saan kaya yung markang bilog na pula kanina sa sombrero niya, mga Brad? Malamang ay special mark yun. Pero bakit kaya kailangan niya yun? Wala naman sigurong CCTV sa pupuntahan natin. Hindi rin naman kasama sa strategy natin ang drones. Oo nga pala. Bakit nga pala hindi natin naisipang isuggest ang paggamit ng drones? Magdala tayo ng kahit isang drone. Kung magdadala man si Polo bukas ay malalaman din natin. Pati yung dahilan kung bakit may pulang marka ang sombrero niya, malalaman din natin yun. Teka, nasaan na si Polo? Bakit bigla siyang nawala? Antang nagpalinga-linga ang tatlo at hinanap si Polo. Baka bumalik siya sa kwarter nang di natin napapansin. Ngunit nang tingnan nila si Polo sa quarter ng mga ito, ay wala rin silang Polong nadatnan. Pambihira! Saan kaya nagpunta yun? Alam ko na. Baka nasa CR na naman yung siraulong yun. Puntahan mo nga, pare. Pero kahit sa CR, ay wala ron si Polo. Huwag na nating hanapin yun, mga brad. Basta 3 shifts tayo sa pagbabantay ngayong gabi. Ikaw, Barry, ang first shift mula 9 p.m. hanggang midnight. Ikaw naman, Niner, mula midnight hanggang 3 a.m. Ako naman ang last shift from 3 a.m. hanggang 6 ng umaga. At ganun na nga ang nangyari. Pero sa buong magdamag na yon ay hindi nila napansin si Polo. Nagulat na lang sila kinaumagahan na nasa labas na agad dito para sa morning exercise routine nilang mga sundalo. Pagsapit naman ng 2:00 ng hapon ay yun na nga. Ready to deploy na ang kanilang squad papuntang Iloilo. 3 helicopter ang maghahatid sa kanila roon at mismong sa Ghost Barrio sila ibababa. Pagbaba naman nila roon ay kanya-kanyang galaw na sila kagad. Ganito pala ang itsura ng Ghost Barrio na to. Nakakatakot nga talaga at may pagka-misteryoso. Malawak na lupain na parang pinabayaang taniman. Ang lupa, tingnan nyo, talagang ang medyo mamasa-masa at para bang kabubungkal lang. May mga uka-uka at mga umbok na parang may malalaking uod na nakapailalim sa loob. Oo nga, kakaiba ang baryong to. Teka, Brad Rigor, yumuko ka nga ulit. Bakit may bilog na pulang marka rin ang sombrero mo na tulad ng kay Polo? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Polo. Curious lang akong malaman kung para saan ang markang bilog na pula, kaya naglagay din ako. Siya nga pala. Magtayo na rin kayo ng tent nating 3. Pagtulungan yung 2. Ako naman, pagaganahin ko lang at susubukan kong paikutin ng drone rito sa buong baryo nang walang nakakapansin. Gumawa ng pansamantalang mababang poste si Rigor na pansamantalang pinagsabitan nila ng mga dala nilang soldier bags. Nagsilbi niyang kublian ito para hindi mapansin ang kanyang ginagawa ng kanilang ibang kasama. Pinalipad ni Rigor ang drone at sinimulang ilibot ito sa buong Ghost Barrio. Makaraan ang ilang minuto ay may nahagip na tao ang kanyang drone. Isang babae na nakasalampak sa mamasamasang lupa. Parang hinihimas nito ang mamasamasang lupa at may kung anong sinasambit dahil gumagalaw ang mga labi nito. Mga brad, dyan lang kayo ha. May pupuntahan lang ako saglit na nakita ko sa drone. Lalapitan ko lang. Ingat ka, Brad. Huwag mo kalimutan ang armas mo. Pinuntahan at dahang-dahang nilapitan ni Rigor ang nakita niya sa drone. Natiyak niyang isa itong babae na medyo bata pa. Mas bata pa sa kanya. Nasa tansya niya ay mga nasa 20s pa lang ito. Nagulat pa ang babae nang maramdaman ang presensya niya. May mga sundalo na naman palang pinadala rito. Anong ginagawa mo rito? Taga rito ka ba o sa kalapit baryo? Kung sabihin kong, oo, taga rito ako, maniniwala ka kaya?
Saka hindi kayo dapat nandito. Mapanganib ang lugar na ito. Kung magpapagabi kayo rito, hindi na kayo aabutan pa ng umaga. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam mo ba ang mga nangyayari sa lugar na to? Oo. At sa katunayan, sawa na rin ako sa lugar na ito. At galit na rin ako sa mga kalahi ko. Kalahi? Anong lahi ba ang tinutukoy mo? Alam kong sundalo ka. Pwede mo akong patayin ngayon din kapag sinabi ko sa'yo kung ano ko. Wala na rin naman sa akin kung papatayin mo ko dahil nawawalan na rin naman ako ng ganang mabuhay. Pero bago pa man ako mamatay, gusto ko sana kayong tulungan. Bakit? Bakit mo kami gustong tulungan? Ako nga pala si Hilda. May lahi akong aswang. Sa totoo lang, ay ayaw kong may lahi akong aswang. Ito ang dahilan kung bakit naging amalanhig ang aking ina. Ayaw kong ipasa niya sa akin ang bato niyang itim. Amalanhig? Ibig sabihin ay isang amalanhig ang nanay mo? Tama. Alam mo ba kung bakit tiwangwang at walang nakatira sa buong baryong ito? Dahil ang baryong ito ay libingan ng mga amalanhig. Dito sa kinatatayuan ko, dito nakalibing ang aking ina. Mamayang gabi ay lalabas ulit siya mula sa libingang ito para hanapin ako. Ngunit magtatago ko. Pupunta siya sa kalapit na mga baryo para mambiktima at lumapa ng tao. Hindi lang siya mag-isa na lalabas mula sa hukay mamayang gabi. Marami sila. Marami. Sabay-sabay silang lulusob sa mga baryo para hanapin ang kanilang mga kaanak at para ilipat sa kanilang mga batong itim para mapayapa na sila. Ngunit hanggat hindi nila na ililipat ang batong itim, ay patuloy sila sa pambibiktima ng mga tao tuwing gabi. Pero, bakit hindi ito nababalita sa media? Dahil kapag nabalita, ay lalong magiging mabangis at makapangyarihan ng mga amalanhig. Ganun pala. Pero posible bang matalo namin ang mga amalanhig? Hindi niyo sila basta-basta mapapatay gamit lang ang inyong mga armas. Hindi sila tinatablan ng bala at baril o kahit granada. Isa lang ang pwede makatalo sa kanila. Ay hindi. Dalawa pala. Anong dalawang bagay ang makakatalo sa kanila? Pwede mo bang sabihin sa akin? Ipangako mo muna sa akin na gagawin niyo ang lahat para matalo niyo sila. Dahil kung hindi matatapos ang kanilang pambibiktima ng mga tao. Pati ako ay hindi rin matatapos ang paghihirap. Ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para talunin sila. Basta sabihin mo lang sa akin ang lahat ng kanilang kahinaan, pati na ang ibang mga bagay na kailangan kong malaman. Bago sumagot si Hilda, ay may itinuro muna ito sa malayo, sa bandang dulo ng baryo. Nakikita mo ba ang maliit na lawalawaan sa dulo ng baryong ito? Ang unang kahinaan ng mga amalanhig ay tubig. Kapag nabasa sila, ay magiging tumpok sila ng mga uod. Kailangan niyang papuntayin sila ron sa kahit anumang paraan. Oo, alam ko yan. Nag-research din kasi ako tungkol sa mga amalanhig. Yung ikalawa nilang kahinaan, ano naman yun? Apoy. Apoy ang ikalawa nilang kahinaan. Malapit sa lawalawaan, ay nakikita mo ba ang isang parang bundok ng dayami? Malapit din doon ay nakikita mo ba ang isang maliit na parang burul-burulan? May uka sa isang silid nito na pwedeng pasukin ng isang tao. Sa pinakaloob nito ay may ilang galon ng gasolina. Ako ang pasikretong nagtipon ng mga yon. Pati na yung dayami. Matagal ko nang balak lipunin ang lahat ng mga malanhig sa baryong ito. Pero hindi ko kaya nang ako lang mag-isa. Linano ko magpulong sa mga naunang mga sundalong ipinadala rito. Ngunit inunahan ako ng takot at pangamba. Pero ngayon ay handa na ako. Mamatay man ako o hindi, magtagumpay man ang plano o hindi, handa na akong sumugal. Ngunit mas mabuti kung sisiguraduhin kong magtatagumpay ako sa aking plano. Habang sila ay nag-uusap, walang ano-ano ay may isang ibong kukok na lumipad at dumaan sa kanilang direksyon. May kung anong itim na bato itong hinulog sa tapat mismo ng pandibdib na bulsa ni Rigor. Ganun na lang ang pagtataka at pagkabigla ni Rigor.
Ganon din ang naging reaksyon ni Hilda. Pamilyar sa akin ang ibong kukog na yun. Alagang ibon yun ni Cynthia. Cynthia? Sino siya? Kalahi ko rin siyang aswang na naging amalanhig naman ang lolo at lola niya. Sila ng kanyang kuya ang mga tagapagmana ng kanilang mga batong itim. Ayaw na mga matatandang yun na sa kanilang mga magulang ipasa ang mga bato. Ngunit hindi madali ang pagkuha ng mga batong itim kapag nagtagal na. Kailangan pang madiligan o masayaran ng mga batong itim ng dugo ng tao. Mga 13 katao o higit pa ang kailangan pang maging biktima para makuha ang mga ito. Hindi ko alam kung ilan ang nabibiktima ng kanilang mga lolo at lola at hindi ko rin alam kung ilang katao na ang kailangan nilang biktimahin. Ilang beses ko rin pinigilan ang kanilang pagkuha sa mga batong itim. Ngunit kagabi, parang tagumpay na nilang nakuha ang mga ito. Anong pangalan ng kanyang kuya? Pwede ko bang malaman? Bago ko sagutin yan, gusto ko malaman kung ano ang inihulog ng kukok na yun ni Cynthia sa bulsa mo. Kinapa ni Rigor ang nasa kanyang pamulsahan at dinukot yon. Teka, isang batong itim ito ah. Huwag mong sabihin kapatid mo si Cynthia. Ha? Hindi ah. Wala akong kapatid na babae. Hindi ko kilala ang babaeng yun. Pero bakit sa'yo hinulog ng ibong kukok ang itim na bato? Hindi magandang senyalis ito. Bakit naman? Anong ibig mo sabihin? Sasagot na sana si Hilda nang bigla na lang may dumalong kay Rigor. Wala silang kamalay-malay na nakalapit na pala sa kanila si Polo, na bandang unay nakita pala ang ibong kukok ng kapatid nitong si Cynthia. Huli na mapagtanto nitong nagkamali ng pinagbigyan ng batong itim ang kukok. Kaya nagkamali ang ibon dahil sa may pulang bilog na marka rin sa sombrero ni Rigor na tulad ng kay Polo. Hindi ito alam ni Polo. Ibigay mo sa akin ang bato, Rigor. Hindi na dapat na mapasayo yan. Nang pambuno ang dalawa sa pag-aagawan sa batong itim na ayaw namang ibigay ni Rigor. Dahil di hamak na mas malakas si Rigor, ay walang nagawa si Polo. Pakiusap, Rigor. Ibigay mo sa akin yan bago pa man maging huli ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig mo sabihin bago mahuli ang lahat? Ibibigay ang batong itim, Rigor. Huwag na wag. Ito na ang pagkakataong sinasabi ko sa iyo kanina. Bigla-bigla ay nanggigil na sinugod ni Polo si Hilda. Hayop ka, Hilda! Salot ka talaga sa lahi natin! Hindi mo ba alam kung ano mangyayari kapag nagkamali ng pinagbigyan ng batong itim? Alam ko, hindi ako tangang tulad yung magkapatid. Dala ng matinding galit, ay kay bilis na ikinasa ni Polo ang hawak niyang rifle at sunod-sunod na pinaputukan ang walang nagawang si Hilda. Ang sumunod ay katakot-takot na ugong na nagmumula sa ilalim ng lupa kasabay ng di maipaliwanag na pagyanig nito. Pagkaraan ay may kung anong isa-isang naglabasan mula sa ilalim ng lupa. Nagsibangon ang mga amalanig kahit hindi pa gabi dahil sa nangyaring maling pagkapasa ng itim na bato. At ang naglabasang mga amalanig ay talagang napakarami. Mga kasama! Magsipaganda kayo! May mga halimaw! Nilulusog tayo ng mga halimaw! Set fire! Set fire! May mga halimaw! Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga amalanig ay hindi tinatablan ng bala ng rifle. Patuloy lang sila sa unti-unting paglapit at tangkang pag-atake sa mga sundalo. Isa-isang nilapa ng mga amalanig ang mga kasamahan ni Rigor. Umalingaw-ngaw sa ere ang katakot-takot nilang mga sigaw hanggang tuluyan silang bawian ng buhay at brutal na nilantakan ng mga amalanig na nagmistulang mga zombie na uhaw sa dugo at laman ng tao. Samantala, si Polo naman ay sinamantala ang komosyon para sana tangkaing barilin si Rigor. Nang sa gayon ay mabawi pa niya ang itim na bato. Ngunit bago pa man niya maiputok ang nakatutok niyang rifle ay may isang grupo ng mga amalanig ang biglang humila sa kanya at pati siya ay pinagtulungang lapain ng mga ito. Si Hilda naman ay buhay pa.
Bago ito tuluyang malagutan ng hininga, ay sinigawan niya si Rigor. Huwag ka papunta sa lawa-lawaan! Dalian mo! Maging si Hilda ay pinagtulungan din lapain ng galit na mga amalanhig. Kasama sa lumapa sa kanya ang sarili niyang ina na hindi na siya nakikilala dahil sa nangyaring pagkakamali ng pagkakapasa ng itim na bato ng kukok na alaga ni Cynthia. Sa nasaksihan ay wala nang nagawa si Rigor. Sinunod na lang niya ang isinisigaw sa kanya ni Hilda. Mabilis siyang tumakbo habang hinahanap ang kinaroroonan ni Hiner at Barry. Nang makita niya ang mga itong nagsisikap iwasan ng mga zombie, ay sinigawan niya rin ang mga ito. Hiner! Barry! Sundan niyo ang direksyon tatakbuhin ko! Huwag kayong liliko palayo sa direksyon ko kung gusto niyo pang mabuhay! Sabihin mo lang kung saan papunta ang tatahakin mo para masigurado! Nakikita niyo ba ang lawa-lawaan sa dulo ng baryo? Doon ang direksyon ko! Pero bakit doon? Hindi ba dead end na ron? Ah! Alam ko na ang balak mo! Oo! Kaya bilisan niyo ang takbo! Huwag kayo magpapahuli sa mga amalanhig! Dahil kung hindi na kayo makakatakas pa! Dire-diretso lang kayo ng takbo! Huwag na kayong lilingon! Habang tumatakbo si Rigor, ay napansin din niya ang ibong kukok sa bandang ulunan niya. Nauuna lang ng kaunti sa kanya, parang nagmamasid ito sa mga nangyayari. Pagkaraan ay bigla itong nagbago ng direksyon at mabilis na lumipad palayo. Hingal kabayo na sina Rigor, Hiner at Barry nang makarating sila sa lawa-lawaan. Dahil medyo malayo pa ang pulutong ng mga amalanhig sa kanila, ay saglit silang huminto para makabawi ng paghinga. Grabe! Muntik na kaming malapa ni Hiner kanina nang bigla na lang maglabaksan ng napakaraming mga amalanhig. Sa sobrang dami nila, ay halos matulala na lang ako kanina. Muntik pa nga ako matumba kanina nang sa mismong tapat ko lumitaw yung isa. Mabuti na lang na itukod ko kagad yung hawak kong rifle. Ano ba kasi nangyari, Rigor? At bigla-bigla na lang sila naglabasan. Akala ko ba'y tuwing gabi lang naglalabasan ng mga amalanhig? May mali kasing nangyari. Sa ako na ipapaliwanag sa inyo. Tingnan nyo, nandiyan na sila. At parang mas lalo silang bumibilis. Dali, tumakbo na tayo. Ano ba ang susunod nating aksyon? Itutulak natin sila sa tubig. Kaya ba natin yun sa ganyang karami? Parang imposible mangyari yun. Ganito, makinig kayo mabuti. Mabilis naman kayo magsilangoy, di ba? Tatayo muna tayong 3 rito at hihintayin natin sila makalapit. Kapag malapit na sila sa atin, bigla tayong tatalon sa tubig at mabilis tayong lalangoy papalayo hanggang marating natin ang kabilang pampang. Nilingon saglit nila Hiner at Barry ang lawa-lawaan. Noon lang nila napansin na napakarumi pala ng tubig nito at mukhang masangsang pa ang amoy. Teka, lalawin ba talaga natin to, Rigor? Tingnan nyo naman, napakarumi at napakabaho ng tubig. Wala na tayong ibang option. Meron naman, kung ayaw nyo na mabuhay, pwede nyo na mapiliing wag nang lumangoy. Basta ako, mas pipiliin ko mabuhay at ising langoy ng marumi at mabahong lawalawaan na yan. May pamilya pa ako naghihintay sa akin at yun ang pinanghahawakan ko. Okay, Pards, para sa pamilya, titiisin ang lahat. Kaya na ang mga amalanhig. Naku po, ang mga itsura nila tinan nyo. Parang katapusan na talaga ng mundo natin. Humanda kayo at maging alerto. Tandaan nyo, sobrang gigil ang mga yan. Natapusin tayo dahil sa nangyari. Hindi na basta-basta mga amalanhig ang mga yan. Mga desperadong mga amalanhig na ang mga yan. Ayon sa na-research ko, kapag naging desperado na raw ang mga amalanhig, ang itim na mga bato nila isapilitan nilang ipapasa sa kahit na sino na lang na makita nilang tao. Kahit na hindi sa mga kalahi o kaanak nilang mga aswang. At kapag nangyari yun, ay lalong lalakas at babangis ang kanilang lahi. Kaya dapat talaga na malipol natin silang lahat ngayon para hindi mangyari yun. Galingan na lang natin. Pero teka, Rigor, di ba kapag naging mga tumpok sila ng uod sa tubig, ay pwede pa silang mabuo ulit kapag nakaahon sa tuyong lupa ang kanilang mga uod? Ano ang susunod natin gagawin pagkatapos natin silang lunurin sa lawalawaan? Mamaya nyo malalaman sa kabilang pangpang. Basta sumunod na lang kayo sa inuutos ko. Ang importante muna ngayon ay wala muna kayong ibang iisipin kundi ang mga amalanhig na mga to.
At kung paano kayo ligtas at mabilis na makakalangoy sa kabilang pangpang ng lawalawaan. Presence of mind lang muna and survival instincts. Okay. Eto na nga sila. Magbilang ka ng 3, Rigor. Kung kailan tayo sabay-sabay natatalon. At tuluyan na nga nakalapit ang mga amalanhig sa kanilang kinaroroonan sa pinakagilid mismo ng lawalawaan. Dumagundong ang galit na atungal ng mga ito. Tila atat na atat ang mga itong sunggaban ang 3. 1, 2, 3, talon! Umuntikan pang hindi nakatalon si Hiner dahil sa talagang nandidiri siya sa amoy ng tubig sa lawalawaan. Mabuti na lang at sinadya ni Barry na hawakan ng isa niyang braso kaya nahila rin siya palagapak sa maruming tubig. Mabilis na sumisid pa ilalim ang 3 sa pangambang baka madaganan sila ng napakaraming amalanhig na grupo-grupong nahulog sa tubig. Tulad ng inaasahan, ang lahat ng mga amalanhig na nahulog sa tubig ay kaagad na naging mga tumpok ng nakakadiri at naglalakihang mga uod. Ang ilan ay nagtalsikan pa at naglundagan sa ere. Mabilis na kumalat ang mga ito at humalo sa napakarumi at lalo pang bumaho na tubig. Dahil dito ay lalong nataranta si Rigor at talagang nagmamadaling makarating sa kabilang pangpang. Unang nakarating sa pangpang si Hiner, sumunod si Barry at panghuli si Rigor. Grabe! Sobrang nakakadiri talaga! Parang babaligtad na sikmura ako! Nagsususuka si Hiner at nang lingunin naman ni Barry ang itsura ng puro uod na lawalawaan, maging siya ay nagsususuka na rin. Si Rigor naman, nang mapansin niyang mabilis na kumikilos sa mga uod patungo sa pangpang na kinaroroonan nila, ay naalerto siya. Alerto kayo, Hiner, Barry! Tingnan nyo! Mukhang sinusundan pa rin tayo ng mga uod ng mga amalanhig. Kapag nakasampa ang mga uod nila sa pangpang, ay magtutumpok-tumpok ulit ang mga yan hanggang sa mabuo ulit sila. Kapag nabuo sila, sipain nyo kaagad sila pabalik sa tubig. O kaya maghanap kayo ng kahit anong bagay na pangtaboy nyo sa makakasampang mga uod pabalik sa tubig. Yun lang ang gagawin natin. Aba, mapapagod tayo kung yun lang ang gagawin natin. Huwag kayong mag-alala. Basta yan muna ang gawin nyo. Ako naman ay pupunta sa munting burol na yon. May mga galon ng gasolina raw doon, ayon sa sinabi sa akin ni Hilda kanina. Hilda? Sinong Hilda? Kayong babaeng aswang na nakita ko sa drone kanina. Nakausap ko siya. Basta, saan ako na ikukwento ang lahat? Kailangan ko nang kunin ang mga galon at sunugin natin ang lawalawaan. Wala na tayong dapat taksayin pang panahon. Naku, may tumpok na mga uod na nabubuo sa pangpang, Hiner. Alerto na! Rigor, sige na! Ikaw nang bahala sa mga galon. Bilisan mo at kami nang bahala sa mga to. Patakbong pinuntahan ni Rigor ang mababang burol na pinagtaguan ni Hilda ng mga galon ng gasolina. Nahirapan pa siyang hanapin ang sikretong pasukan nito. Ngunit nang papasukin na niya ang lagusan, ay nabigla siya ng may kung anong nilalang na hinila siya palabas gamit ang matatalas itong mga kuko. Pagharap ni Rigor ay isang babaeng aswang pala ang nilalang na yon. Galit na galit ang nakakatakot na anyo nito. Nagbabaga ang pulang-pula at ugatang mga mata. Naglalangit-ngitan at naglalakihan ang matatalas itong mga pangil. Ang itim na mahabang dila nito'y labas-masok sa naglalaway nitong bibig na tila mo'y dila ng isang ahas. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Kuya Polo. Akala mo ba'y magtatagumpay ka sa mga binabayad mo? Hindi! Hindi ka magtatagumpay! Habang nagsasalita ang aswang, ay alerto at pasimpleng kinapa ni Rigor ang nakatago niyang jungle knife na gawa sa silver. Pinaghandaan niya talaga yon para sa posibleng close combat sa mga aswang kung sakaling mangyari ang katulad na nangyayari sa kanya ngayon. Iaangat na sana ng aswang na si Cynthia si Rigor sa ere para doon siya lapain. Pero hindi pa man, ay mabilis nang inundayan ni Rigor ng saksak si Cynthia. Ngunit mabilis ding nakatunog si Cynthia. Kaya naiiwas nito ang dibdib sa mga ulos ni Rigor. Sa puntong ito'y, tumulong na rin ang kasama pala ni Cynthia na alaga nitong ibong kukok. Sumugod din ito kay Rigor at ang kanyang mga mata
ang pinuntirya nito. Kahit todo pikit para hindi tuluyang matuka ang kanyang mga mata, ay patuloy sa mabilis na pag-ulos at pagwasiwas ng hawak niyang jungle knife si Rigor. Tinalasan na lang niya ang kanyang pandama para masiguro niyang matatamaan pa rin niya ang aswang kasama na ang alaga nitong ibon. Nagtamo rin ng matinding kalmot si Rigor sa kanyang muka at katawan mula sa matatalas na mga kuko ni Cynthia. Ngunit habang tumatagal ay parang unti-unting bumabagal ang pag-atake niya kay Rigor. Kaya pala ito bumagal ay dahil nanghina ito dahil sa mga sugat itong dulot ng jungle knife na gawa sa silver na siyang kahinaan ng mga aswang. Pagdilat ni Rigor ng kanyang mga mata ay pareho ng nakahandusay sa lupa ang aswang na si Cynthia at alaga nitong ibong kukok. Wala nang inaksaya pang oras si Rigor, lalo na nang makita niyang nahihirapan na sina Hiner at Barry sa may pangpang ng lawalawaan. Pansin niyang napapagod na ang mga ito. Rigor! Rigor! Napapagod na kami! Bakit ang tagal mo? Nasaan ka na ba? Ang tagal mo naman! Baka hindi na namin ito makayanan! Winakasan na nga ni Rigor ang buhay ni Cynthia at ng kukok sa pamamagitan ng pagsaksak sa mga ito sa kanilang dibdib ng hawak niyang silver na jungle knife. Ang sunod niyang ginawa ay ang apurahang kuhain ang mga galon ng gasolina. Inilabas niya to mula sa sikretong lagusan ng munting burol. Dali-dali niyang isa-isang itinakbo ang mga ito sa kinaroroonan ni Hiner at Barry. Heto na mga gasolina! Buksan nyo! Magbadali kayo! Ibuhos yung pakalat sa buong lawalawaan! Umpisahan nyo sa mga gilid dito para hindi na makasampa sa pangpang ang mga uod ng mga amalanhig! Mabilis namang sumunod sina Hiner at Barry, pero dahil halatang pagod na sila'y tumulong na rin si Rigor. Saka na lang niya hahakutin ang mga dayami sa isang banda malapit sa lawalawaan. Inabot sila ng pasimula ng takip silim bago nila naibuhos lahat ng laman ng mga galon ng gasolina sa lawalawaan. Papadilim na, Rigor! Kailangan na natin silaban ang lawa! Pero teka pa pala! Paano pala natin sisilaban ang lawa? May dala ba tayong lighter? Oo nga pala. Teka, baka may dala ko rito. Kinapa ni Hiner ang kanyang pamulsahan sa suot niyang uniforme. Buti na lamang at meron siyang dalang lighter. Eto, meron ako. Buti may naisilid pala akong lighter sa bulsa ko. Di ko alam kung sisindi pa to. Lumangoy kasi tayo sa tubig kaya malamang nababad to sa tubig. Akin na Brad, subukan natin. Baka sakaling sumindi pa. Hindi pwedeng hindi natin masilaban ng mga amalanhig. Walang ano-ano, habang nag-uusap pa sila, nakarinig sila ng kakaibang mga ungol sa paligid. Mga ungol na kapares ng mga amalanhig. Alerto silang nagpalinga-linga para tukuyin kung ano ang mga nasa paligid. Teka, naririnig niyo ba yon? Parang may mga amalanhig pa yata. Tignan nyo! Mula sa puno sa malayo! May kung ano naglalabasan! Tinanaw nila kung ano ang mga nilalang na naglalabasan mula sa mga puno. Napamura pa si Rigor nang mapagtanto kung ano ang mga ito. Anak nang, may mga amalanhig pa palang natira at mula sa puno naman sila nagtago. Lamang nasa reports na parang mga aninong nagtatago sa mga puno. Ngayong papadilim lang sila lumalabas. Kailangan din natin sila maakay papunta sa lawalawaan bago natin tutuluyang silaban. Paano natin gagawin yon? Lalawi ba ulit tayo sa tubig na nabuhusan na natin ng gasolina? At ang atungal ng mga amalanhig ay lalong lumalakas. Senyales na mabilis silang nakakalapit sa kinaroroonan nilang tatlo. Ayan na sila! Tayo talaga ang puntirya nila. Kaya wala tayong choice kundi ang ipahin ng mga sarili natin at lumangoy ulit sa lawalawaan. Paano ang lighter natin? Baka lalong hindi sumindi kapag nababad ulit sa tubig. Oo nga pala no. Sige ganito, makinig kayo. Hawakan mo muna tong lighter, Hiner. Ikaw na pala, Barry. Baka hindi na naman agad makatalon si Hiner sa tubig at makalimutan ko siyang hilahin. Pero bago ituloy ni Rigor ang kanyang sasabihin, ay inakay muna niya si Hiner sa gilid ng pangpang ng lawa. Sinikap niyang sabuyan ang nagulat at nandidiring si Hiner ng tubig na may halong gasolina galing sa lawa. Ang ilang sumamang uod na kumikislot pa ay pinagtitiris na lamang nila gamit ang kanilang mga paa.
Ayan, siguro naman ay hindi ka na maaamoy ng mga amalanhig. Kami na lang ni Barry ang maaamoy nila. So bali ganito na lang pala, Barry. Akin ang lighter. Ito, mauna ka nang tumakbo, Hiner, sa kabilang dulo ng pangpang at hintayin mo kami ron. Kami na lang ni Barry ang magiging pain. Subukan mo ng sindihan yan doon para kahit papano ay matuyo ng tuluyan. Para kapag kailangan na, ay siguradong sisindi na. Huwag mo lang ilapit sa katawan mo na may gasolina. Baka mamaya pati ikaw ay umapoy. Sige, extra ingat lang. Mabilis na tumakbo si Hiner sa kabilang pangpang at ganun din naman kabilis ang sumunod na mga pangyayari. Mabilis na nga nakalapit ang natitira pang mga amalanhig kina Hiner at Rigor. Nang ngayon na at pagkukumpulan na sila, ay mabilis ulit silang tumalon at sumisid sa lawalawaan. Ngunit dahil sa mga nagkikislutang pang napakaraming uod sa tubig, ay medyo nahirapan silang lumangoy. Kulang na lang ay sumuot sa mga butas ng kanilang mga muka ang mga uod, kaya lalo silang nahirapan. Pareho rin silang diring-diri at napapaungol na sila at napapasigaw. Rigor! Ano ba to? Pampihira naman tong sinuot natin! Dito na yata ako matutuluyan! Ako rin naman! Ngayon lang ako nandiri ng ganito sa tanang buhay ko! Sobrang dami ng uod! Nakakadiri! Halos hindi na ako makagalaw! Si Hiner naman sa kabilang pangpang ay hindi pa rin mapasindi ang hawak nitong lighter. Patuloy pa rin siya sa pagkiskis nito. Wisit kang lighter ka! Gumana ka na! Hindi pwedeng hindi ka gumana! Gumana ka! Gumana ka! Gumana ka! Uluyan na ngang lumatag ang dilim at maya-maya pa nang maramdaman ni Barry at Rigor na nakasampa na sila sa pangpang. Ngunit ang kanilang pinangangambahan ay malamang na may mga uod na nakasama sa kanila sa kanilang pag-ahon. Hiner! Hiner, nasa ka na? Sindihan mo na ang lighter! Kailangan na natin silaban ng lawalawaan! Hindi pwedeng abutin tayo ng umagay na hindi pa rin sila nalilipol! Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa kanila pagsapit ng umaga! Muli nang pinagkiskis ni Hiner ang hawak niyang lighter. Huminto lang siya saglit dahil nangawit na ang kanyang hinlalaki sa kakapaikot ng kiskisan ng gear ng lighter. At sa wakas, sumindi na ito. Ngunit saglit lang. Lumayo-layo muna kayo mga brad! Baka masilaban kayo! Susubukan ko pa uli! Sigurado ako, sisindi na to! Sige na! Ito na, nakalayo na kami! Subukan mo na ulit! Tapos patagalin mo ng konti! Titingnan ko lang kung nasa ng banda mga bunto ng dayami. Kailangan kong kumuha ng kaunting dayami at ikakalat papunta sa gilid ng pangpang na pinag-ahunan natin kanina. Ganun na nga ang ginawa ni Hiner. Ngunit nang sumindi ito'y, laking gulat nila nang may isa na namang amalanhig ang muling nabuo sa gilid ng pangpang. Sa pinagsampahan mismo ni Rigor, aakma sana ito ng sugod sa pinakamalapit dito na si Barry. Ngunit mabilis itong malakas na sinipa ni Barry, kaya tumilapon ulit ang amalanhig pabalik sa lawalawaan. Naging tumpok ulit ito ng mga uod at humalo sa tubig. Si Rigor naman, bago muling namatay ang sindi ng lighter, ay namataan niya kung saan banda ang bunton ng dayami. Kahit madilim ay tumakbo siya sa direksyon nito. Nang mabunggo niya ang bunton, ay agad-agad siyang kumuha ng isang yakap at itinakbo pabalik sa dating pwesto. Dahil madilim, ay tinansya na lang ang distansya nito. Sige na, Hiner! Sindihan mo ulit ang lighter ng medyo matagal! Sige na, gawin mo na! Sa tulong ng liwanag ng lighter, ay mabilis na isinaboy at ikinalat ni Rigor ang nakuwang dayami sa gilid ng pangpang at papunta sa katubigan. Pagkatapos, inabot niya ang lighter mula kay Hiner na muli nitong pinatay para hindi masilaban ng di sinasadya si Rigor. Si Rigor na ang buong ingat na nagsindi sa dayami, ngunit bago pa man ay binalaan na niya sina Hiner at Barry. Tumakbo kayo na mabilis palayo pag sinindihan ko ng lighter. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3, takbo! Mabilis na lumagablab at kumalat ang apoy sa ibabaw ng lawalawaan. Ngunit silang 3, kahit mabibilis naman sana silang magsitakbo, ay inabot pa rin ang impact ng biglaang paglagablab ng apoy.
Nasilaban pa rin ang kanika nilang mga katawan, kaya naman mabilis silang nagpagulong-gulong sa tamang-tama namang mamasa-masang lupa. Inabot din sila ng mga 2 minuto sa pagpagulong-gulong bago tuluyang naapula ang apoy sa kanika nilang katawan. Sobra ang pagod nila pagkatapos, bunga nito'y tuluyan silang iginupo ng kanilang mga katawan at tinalo ng antok. Kinabukasan, huling nagising si Rigor. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niyang patuloy na sinisilaban ni Barry ang lawalawaan sa pamamagitan ng mga dayami na tiyaga nitong hinakot. Si Hiner naman ay may hawak-hawak na cellphone at kasalukuyang kinokontak ang kanilang sarhento. Tagumpay po ang misyon natin, Sargento. Yes, sir. Eliminated na po ang mga nilalang na sumasalakay sa mga baryo. Yes, sir. Pero saka na po namin sasabihin sa inyo kung anong klaseng nilalang po ang sumalakay. We also found the footage, a solid proof kung sakaling hindi kayo maniwala. Yes, sir. There are 3 survivors. Ako, si Barry, at si Rigor, sir. Tinawag ni Rigor ang pinsan ni Hiner at sinenyasan itong magpadala ng helicopter para sunduin sila. Anyway, sir. Kailangan niyo po kaming sunduin dito. Magdala rin ho kayo ng paramedics to treat our burns. And also, my comrades are energyless. Wala pa ho kaming kain mula kagabi, Sargento. Okay. All your wish will be granted handsomely. Enjoy your VIP breakfast later. Sa kanilang pagbabalik sa barracks, sinabi nila sa kanilang sarhento kung anong uri ng nilalang ang sumalakay sa baryo at pumapatay ng mga tao. Agad naman itong sinabi sa mga nakatataas pang opisyal, ngunit minabuti nilang itago sa media ang nangyari para hindi na magdulot pa ng kaguluhan at takot sa mga mamamayan. Sila naman ay pinayagan munang magpahinga at makauwi sa kanika nilang mga pamilya. Ngunit kahit kailan ay hindi nila malilimutan na minsan silang nakipaglaban sa mga nilalang na hindi bala ang sandata, kundi pananampalataya.